King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 917. St. Herb Pavilion. Kahit na ang ika-13 prinsipe ay may karaniwang talento, ang kanyang kapanganakan ay napakarangal, at siya ay pinaburan ng kasalukuyang Sacred Emperor. Ang kanyang ina ay Empress din. Sa makatuwid, ang mga puwersa sa likod ng ika-13 prinsipe ay napakalakas, at dahil sa pakikipag-ugnayan ni Zhao Yufei, ang pamilya Duanmo ay hinayla na ngayon sa panig ng ika-13 prinsipe. May mga usap-usapan na mas pinaghahandaan pa ni Empress. Sa ngayon, ang ika-13 prinsipe ay may kakayahang makipaglaban sa ika-4 na prinsipe, na may pinakamalakas na kapangyarihan ngayon. Ang ika-13 prinsipe ay nagkaroon ng malaking pagkakataon na maging crown prince. Kahit na mabaygo siya, ang ika-13 prinsipe ay magkakaroon ng mataas na katayuan sa mga imperial sa hinaharap, at magagamit pa rin siya ng pamilyang Duanmo para bumangon. Ang 4 na upper echelon na miyembro ng Duanmo family ay tumanggo pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. May natitira sa 1 taon at kalahating natitira hanggang sa labanan upang maging crown prince, at lahat ng mga ahensya ng impormasyon ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga prinsipe upang suriin kung sino ang mananalo. Lahat ng puwersa sa Lord Dynasty ay nagsimulang pumanig. Habang si Zhao Fang ay tumitingin sa paligid, bumili siya ng ulat tungkol sa pagtatansya ng lakas ng mga prinsipe. May kabuuang 10 prinsipe ang lumahok sa laban para sa Crown Prince. Sa kanila, ang ika-4 na prinsipe ay matalino at may pinakamalaking lakas. Handa na siyang lumaban ngayon, at siya ang nauna sa ranggo. Ang ika-13 prinsipe ay may maraming kapangyarihan sa likod niya at pumangalawa sa pwesto. Hindi maiwasan ni Zhao Fang na magulat. Makikita ng isang tao kung gaano kalakas ang puwersa sa likod niya para siya ay maging pangalawa. Ang 9th prince ay sobrang galing, ngunit dahil siya ay may limitadong background, siya ay nasa ika-6 na ranggo. Ang ika-8 prinsipe ay kilala sa kanyang pagiging mahinahon at talented din. Siya ay nasa ika-7 pwesto. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang pagtatansya lamang ng mga prinsipe, at magkakaroon ng mga pagbabago sa hinaharap. Ang ika-9 na prinsipe ay may pinakamahina na background sa pagitan ng 10 prinsipe ngunit nasa ika-6 na ranggo. Mas alam ni Zhao Fang ang tungkol sa ika-9 na prinsipe. Sa 3 prinsipe na nakausap niya, ang ika-9 na prinsipe ay nagbigay ng magandang impresyon kay Zhao Fang. Huminto si Zhao Fang sa paglalakad at tumingin sa isang eleganteng gusali sa unahan. St. Herb's Pavilion. Ito ang pinakamalaking herbs market sa Long Rainbow City, at ito ang pinakasikat sa Yun Province. Sa kasalukuyang kayamanan ni Zhao Fang, halatang makakabili siya ng pinakamagagandang halamang gamot at gamot. Welcome, pwede ko bang itanong kung anong kailangan mo? Kaya kong ipakilala sa iyo ang lahat. Isang matikas na babae na nakalong green shirt ang lumapit at tinulungan ang mga customer. Kailangan ko ng mahalaga at pambihirang mga halamang gamot ng fire element. Sabi ni Zhao Fang. Oo naman, sumama ka sa akin. Ang mga mahahalagang materyales ay nasa ika-5 palapag. Tuwang-tuwa ang matikas na babae. Masasabi niya sa kanyang hitsura na hindi normal ang customer na ito, kung hindi siya agad-agad na humingi ng mahalagang mapagkukunan. Ang St. Herb Pavilion ay may 9 na palapag. Ang bawat palapag ay napakalaki at naglalaman ng maraming mapagkukunan, at tiningnan ni Zhao Fang ang lahat sa isang sulyap. Ang unang palapag ng St. Herb Pavilion ay halos ganap na puno at naglalaman ng mga mapagkukunang kailangan ng mga nasa true human rank. Mayroon lamang 200 sovereign lord sa ika-5 palapag na pumipili ng kanilang mga halamang gamot. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Zhao Fang habang patuloy siya sa pasulong. Mahal kong customer, ikaw. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matikas na babae. Hindi man lang tiningnan ng customer na ito ang mga halamang gamot sa ika-5 palapag. Gusto ko ang pinakamahusay. Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog sa kaluluwa ng babaeng ito, at ang kanyang katawan ay nanginginig habang sinusundan niya si Zhao Fang. Mahal na customer, mangyaring sumama sa akin sa ika-8 palapag. Ang mga mas matataas na palapag ay may mga aura silang array, ngunit nararamdaman pa rin ito ni Zhao Fang. Mayroon lamang 5 emperador sa ika-8 palapag na namimitas ng kanilang mga halamang gamot. Brother Zhao, bakit ka nandito?
Isang gwapong binata na nakasuot ng gininto ang damit ay tumigil saglit nang makita niya ang gininto ang buhok ni Zhao Feng bago humarap na may kagalakan. Sa likod ng kabataang nakasuot ng gininto ang damit ay isang matandang nakaitim na may isang mata. Tumingin siya kay Zhao Feng nang may malalim na sulyap. Nakita ng matikas na babae na kilala ito ni Ninth Young Master ang batang gininto ang buhok at agad na umatras dahil sinabi ng may-ari ng pavilion na walang sino man ang magtatanong tungkol kay Ninth Young Master. Hindi inaasahan ni Zhao Feng na makikita rin dito ang ika-9 na prinsipe. Kailangang personal na dumating ang ika-9 na prinsipe para pumili ng sarili niyang mga halamang gamot. At kailangan ni Old Ying na sumama sa kanya. Tila may nahulaan si Zhao Feng at itinaas ang kanyang ulo patungo sa ika-9 na palapag. May mga nangyayari kaya pumunta ako dito. Ayaw pag-usapan ni Zhao Feng ang nangyari sa Duanmo family. Maaari ko bang malaman kung ano ang iniisip ni Brother Zhao ngayon? Nang makita ng ika-9 na prinsipe si Zhao Feng, naisip niya na ang huli ay sumang-ayon sa kanyang kahilingan at nagpunta dito upang mahanap siya partikular. Ngunit alam ng ika-9 na prinsipe na masyado siyang nag-isip pagkatapos marinig ang tugon ni Zhao Feng. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Hanggat si Zhao Feng ay hindi na-recruit ng sinumang prinsipe, mayroon pa rin siyang pagkakataon. Hindi pa ako sigurado, kailangan ko pang mag-isip sandali. Si Zhao Feng ay pumunta rito para sa kasal at wala pang oras na mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang ekspresyon ng ika-9 na prinsipe ay napawi saglit bago ngumiti. Ito talaga ang personalidad ni Brother Zhao. Katulad ka talaga ng nasa itaas. Bakit hindi hayaang ipakilala sa akin ni Brother Nine ang nasa itaas? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Kahit na ang mga materyales sa ika-8 palapag ay talagang bihira, walang malaking halaga ng fire elemental resources. Mas mainam na hanapin ang may-ari kung gusto niyang makahanap ng mas mahalagang mga mapagkukunan. Higit pa rito, ang may-ari ay tiyak na hindi simple kung ang ika-9 na prinsipe ay nais na kumalap sa kanila ngunit nadama ang pagkatalo. Sige Terra. Agad namang pumayag ang 9th Prince. May dahilan na siya ngayon para bumalik. Sa sandaling tumuntong siya sa ika-9 na palapag, alam ni Zhao Feng na napunta siya sa tamang lugar dahil ang hangin ay napuno ng napakaraming elemento ng apoy. Young Master 9, hindi mo na kailangang sumama pa. Hindi ako papayag. Boses ng isang naiinip na lalaki ang umalangaw-ngaw mula sa ika-9 na palapag. Sa pasukan ay isang matanda sa itim na damit na may pagtatanim ng isang emperador. Isang mahinang tango lamang ang ibinigay niya nang makita ang ika-9 na prinsipe. Elder Sister Suer, gusto ka ng kaibigan kong si Brother Zhao na makilala ka at bumili ng ilang mahahalagang mapagkukunan habang nandoon siya. Paliwanag ng ika-9 na prinsipe. Tumingin si Zhao Feng at nakita ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Napakakinis ng kanyang balat, ngunit nakakunot ang kanyang mga kilay. Yumuko siya at tumingin sa isang lilang beehive sa loob ng isang lilang kahoy na kahon. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang may-ari ng St. Herb Pavilion ay isang bata at magandang dalaga. Hindi interesado. Nasa ibang palapag ang lahat ng materyales. Ang mga mata ni Zhou Suer ay sinanay sa purple beehive, at nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi man lang niya nilingan ang 9th Prince. Tumingin ang ika-9 na prinsipe kay Zhao Feng at sinenyasan na ganito ang personalidad ng may-ari at wala siyang magagawa. Tumigil sandali si Zhao Feng. Batay sa katotohanan na ang babaeng ito ay hindi man lang inilagay ang ika-9 na prinsipe sa kanyang mga mata, ang puwersa sa likod niya ay hindi normal. May-ari ng pavilion, pumunta ako sa ika-9 na palapag dahil gusto ko ang mapagkukunan sa harap mo. Tiningnan ni Zhao Feng ang beehive sa loob ng purple wooden box. Nakakunot ang mga kilay ni Zhou Suer habang lumingon siya at naiinip na tumingin kay Zhao Feng. Gusto mo ito? Alam mo rin ba kung ano iyon? Hindi nakaimik si Zhou Suer. Mula sa kanyang pananaw, ito ay isang random na tao lamang na natagpuan ng ika-9 na prinsipe na nakikipag-usap sa kanya. Sky Rainbow Fire Beehive. Mabilis na sabi ni Zhao Feng. Nakikita ng kanyang kaliwang mata ang anumang bagay at naaalala ang lahat ng kanyang nakita. Bahagyang nagulat si Zhou Suer. Ang random na taong ito na natagpuan ng ika-9 na prinsipe ay sumagot ng tama. Ang 9th Prince at Old Ying ay tumigil din. Hindi rin nila alam ang pangalan ng bahay pukyutan, ngunit sumagot si Zhao Feng ng tama.
hindi kaya maraming alam din si Zhao Feng tungkol sa mga halamang gamot. Nakuha mo ito ng tama, ngunit ang Sky Rainbow Fire Beehive ay hindi pa napino, kaya hindi ko ito ibinebenta. Siniyasat ni Josué ang kabataang nasa harapan niya at tumanggi sa paraang prangka. Pagkatapos tanggalin mo ang lahat ng lason at ibenta mo sa akin. Sabi ni Zhao Feng, at muntik nang matamba si Josué nang tumalikod siya at nakatitig kay Zhao Feng habang nagmumura siya sa kanyang puso, sinadya ito ng brat na ito. Kung kaya kong alisin ang lason, matagal ko nang ginawa. O maaari mo itong ibenta sa akin ngayon at ako mismo ang mag-aalis ng lason. Dagdag ni Zhao Feng nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya si Josué na may galit. Ano? Ikaw? Bulalas ni Josué ngunit pinigilan ang sarili. Nakuha niya ang Sky Rainbow Fire Beehive isang buwan na ang nakalipas at hindi pa rin niya alam kung paano mapupuksa ang lason, at ngayon ay isang random na kabataan ang nagsabi na kaya niya. Kung ibabalik mo ito at mamamatay sa lason, masisira nito ang pangalan ng St. Herb Pavilion. Ngumisi si Josué habang sinisiyasat niya si Zhao Feng. Paano kung alisin ko ang lason dito, at kung magtagumpay ako, ibenta mo ito sa akin? Ngumiti si Zhao Feng. Oo naman, kung maaalis mo ang lason sa Sky Rainbow Fire Beehive, ibibigay ko ito sa iyo at tutulungan kang pumili ng anumang iba pang mapagkukunan na gusto mo. Si Josué ay hindi naniniwala na ang kabataang ito sa kanyang kabataan ay talagang maalis ang lason na ito. Siyempre, kung kaya niya, lihim niyang matutunan ang pamamaraan mula sa kanya, kaya hindi mahalaga ang pagbibigay nito sa kanya. Ang ika-9 na prinsipe ay nagpahayag ng isang masayang ekspresyon. Kung talagang maalis ni Zhao Feng ang lason, may pag-uusapan sana siya kay Josué. Tiningnan ni Zhao Feng ang Purple Beehive at pinaikot ang kanyang magnificent power kaya lumutang ito sa hangin. Isang layer ng gininto ang liwanag ang biglang lumitaw mula sa kanyang kaliwang mata at naglabas ng isang surge ng soul intent mula sa kanyang God Tribulation Lightning Soul Body. Ang tatlong manunood at ang matanda na nagbabantay sa pasukan ay nakaramdam ng panginginig ng kanilang mga kaluluwa habang nakatingin sila sa lalaking may gininto ang buhok sa gulat at gulat. Anong malakas na soul intent? Naramdaman ng matanda na nagbabantay sa pintuan na nanginginig ang kanyang puso. Sino ang kabataang ito? Naging solemn na ang ekspresyon ni Josué. Talagang hindi normal ang kabataang ito. Tanging si Old Ying at ang ika-9 na prinsipe ang nakakaalam na talagang pinipigilan ni Zhao Feng ang kanyang soul intent. Weng. Habang inilabas ang intent, isang mahinang gininto ang pag-alon ang sumanib mula sa gintong bola papunta sa kanyang kaliwang mata. Whoosh! Isang misteryosong gininto ang sinag ng liwanag ang kumamo sa ibabaw ng Purple Beehive, at hindi nagtagal ay naunawaan ni Zhao Feng ang sitwasyon ng lason. Ang mga atom ng lason ay dumaloy sa mga bitek ng bahay pukyutan at halos naging isa dito, ngunit mula sa pananaw ni Zhao Feng, ang mga atomo ng lason ay may elemento ng kadiliman habang ang mga atomo ng beehive ay may mga elemento ng apoy at kahoy. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay lubos na halata, at ang pagguho ng lason ay hindi masyadong malakas. Ang dalawang uri ng mga atom ay hindi pa nagsasama. Maghiwa-hiwalay. Isang malabong gininto ang liwanag ang biglang bumaril, at ang ibabaw ng lilang beehive na naantig ng gininto ang liwanag ay agad na naging pula. Namumungay ang mga mata ni Josué at ng kumpanya habang hindi makapaniwalang nakatingin sa gininto ang mata ni Zhao Feng. Ito madali. Binago niya lang ba ang kulay nito? Sa sandaling ito, itinigil ni Zhao Feng ang kanyang pagkawatak-watek. Ito ay isang bagong gamit na binuo ni Zhao Feng sa Misty Spatial World, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa paghihiwalay ng dalawang atom ng magkaibang elemento. Nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya at kontrol. Kahit na nilinang ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique, hindi siya nang ahas na maging sobrang kumpiyansa. Hindi nagamit ni Zhao Feng ang diskarteng ito sa labanan. Talagang natanggal mo ang lason. Paano mo nagawa? Hindi nagawang manatiling kalmado si Josué. Ni hindi niya moari kung ano ang ginawa nito, lalo pat lihim na matutunan ang kanyang kakayahan. King of Gods, Kabanata 918. Matigas ang ulo. Talagang natanggal mo ang lason. Paano mo nagawa? Hindi nagawang manatiling kalmado si Josué.
Ni hindi niya moari kung ano ang ginawa nito, lalo pat lihim na matutunan ang kanyang kakayahan. Maging si Old Ying, na napakaraming kaalaman, ay natigilan at nasa malalim na pag-iisip. Naisip niya na gagamit si Zhao Feng ng ilang uri ng hindi kilalang pamamaraan ng kamay upang maalis ang lason, hindi isang pamamaraan ng eye bloodline. Karamihan sa mga diskarte sa eye bloodline ay nakaapekto sa kaluluwa. Napakahirap maapektuhan ang mga bagay sa pisikal na mundo. Higit pa rito, hindi niya maintindihan kung anong uri ng eye bloodline technique iyon. Whoosh! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang braso at inilagay ang Sky Rainbow Fire Beehive sa Misty Spatial World. Samahan mo akong pumili ng iba pang mapagkukunan ngayon. Hindi pinansin ni Zhao Feng ang pagtatanong ni Zhou Suer, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mabuti, maaari kang pumili ng anumang 10 item na may parehong halaga sa Sky Rainbow Fire Beehive. Hindi kita sisingilan para sa kanila kung sasabihin mo sa akin kung paano mo naalis ang lason. Tinadyakan ni Zhou Suer ang kanyang paa sa galit at sinubukang makuha ang pamamaraan ng pagtanggal ng lason ni Zhao Feng. Kailangang malaman ng isa na ang halaga ng Sky Rainbow Fire Beehive ay kapareho ng Green Water Sky Lotus, at ito ay napakabihira sa labas ng mundo. Ito ay isang bagay na hindi kayang pigilan ng mas matataas na Emperor. Marami akong Primal Crystal Stones. Sagot ni Zhao Feng. Mabuti, mayroon kang Primal Crystal Stones, magagawa mo ang anumang gusto mo. Napatapak ni Zhou Suer ang kanyang paa sa galit at pinisil ang isang ngiti. Ang kabataang ito ay lubhang matigas ang ulo. Tumawa ng lihim ang ika-9 na prinsipe. Hindi niya sinabi kay Zhou Suer ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Zhao Feng. Maraming nakuha si Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension at walang pakialam sa halaga ng mga materyales na ito. Ang ika-9 na prinsipe ay nakaramdam ng kasiyahan nang makita niya si Zhou Suer, na palaging tumatanggi sa kanya, ay natalo ni Zhao Feng, at halos tumawa siya ng malakas. Gusto ko ang pinakamahusay na fire elemental resources dito. Diretso si Zhao Feng para sa pinakamahusay. Kung ito ay nasa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Zhou Suer ay magiging napakasaya kung sasabihin ito ng isang customer, ngunit sa sandaling ito, tinitigan niya si Zhao Feng ng nakamamatay na mga mata, at isang pangungusap ang pumuno sa kanyang puso. Napakatigas ng ulo. Kinuha ni Zhou Suer ang ilang fire elemental resources mula sa treasury at hinayaan si Zhao Feng na pumili mula sa kanila. Ang gininto ang mata ay nagbigay daan kay Zhao Feng na makita ang bilang ng mga atom ng apoy sa loob ng bawat damo, kaya makikita ni Zhao Feng kung gaano kalaki ang silbi ng bawat isa sa kanya. Elder Sister Suer, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Maraming mga pambihirang halamang gamot sa Imperial Tombs, at maging ang ilang mga kayamanan na naiwan mula sa Ancient Era. Ang ika-9 na prinsipe ay sumulong at sinubukan siyang hikayatin muli. Napag-isipan ko na. Hindi ako pupunta. Ang mga mata ni Zhou Suer ay nanatiling sinanay kay Zhao Feng, na namimitas ng mga halamang gamot, at hindi nag-abala sa ika-9 na prinsipe. Alam kong hindi mo gusto ang ama, ngunit, bumantong hininga ang ika-9 na prinsipe. Tumahimik ka, huwag kang maglakas loob na pag-usapan siya. Pinigilan ni Zhou Suer ang ika-9 na prinsipe, at nanlamig ang kanyang tingin. Nagulat si Zhao Feng, at nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Nais ng ika-9 na prinsipe na ay recruit si Zhou Suer dahil sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling. Si Zhao Feng ay orihinal na gustong bumili ng ilang mapagkukunan, at kung magagawa niya, tulungan ang ika-9 na prinsipe na mag-recruit ng sino mang gusto niya, ngunit ang ika-9 na prinsipe ay pinigilan kaagad ni Zhou Suer. Ang kasalukuyang Sacred Emperor ay pinapabore ng ika-13 prinsipe, at malamang na siya ang maging Crown Prince. Kung hindi mo gusto ang kasalukuyang Sacred Emperor, bakit hindi mo tulungan ang 9th Prince na maging Crown Prince? Hindi ba't napakaganda niyan? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Zhao Feng nang matapos niyang piliin ang gusto niya at casual na sinabi na may pagkakakilanlan ng isang bystander. Tila naantig ang puso ni Zhou Suer, at lumingon siya kay Zhao Feng na parang may sasabihin siya. Sa huli, hindi siya umimik at tumingin lang sa malayo. Tumalon ang puso ng ika-9 na prinsipe at Old Ying. Ang sinabi ni Zhao Feng ay perpekto, at ang mga salita lamang ng tagalabas ang makapaghihikayat sa kanya.
Nagpasalamat ang ika-9 na prinsipe kay Zhao Feng bago lumingon kay Josuer at hinintay ang kanyang tugon. Kinuha ni Zhao Feng ang mga halamang gamot at nag-iwan ng interspatial ring bago umalis. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya saglit pagkalabas ng St. Herb Pavilion bago umalis sa palengke. May tuloy-tuloy na mga burol at puno sa paligid. Ito ay isang lugar kung saan walang masyadong tao. Masyado kayong matyaga. Huminto si Zhao Feng at biglang lumingon habang ang kanyang kaliwang mata ay nakalok sa isang tiyak na lugar ilang libong milya ang layo. Pumunta ka. 4 na kulay abong figure ang bumaril mula sa kagubatan at pinalibutan si Zhao Feng. Di man daw aura. 9 Darkness Palace. Tanong ni Zhao Feng habang nakatingin sa isang malungkot na elder. Hindi kumikibo ang matanda. Nagsimula siyang magpadala ng mga mensahe sa 3 pa. Sinusundan na nila si Zhao Feng sa simula pa lang at naging maingat nang makita nilang pumasok si Zhao Feng sa St. Herb Pavilion at nagsimulang makipag-usap sa 9th Prince sa ika-8 palapag. Ang kasalukuyang yugto ng panahon ay lubhang sensitibo, lalo na kung may kinalaman sa labanan para sa Crown Prince o sa mga prinsipe. Kung si Zhao Feng ay na-recruit ng ika-9 na prinsipe at pinatay nila siya, tiyak na malalaman ng mga imperial, at dahil makakaistorbo iyon sa labanan para sa Crown Prince, maging ang 9 Darkness Palace ay malalagay sa alanganin. Isang itim na metalikong token ang biglang lumitaw sa mga kamay ng matanda, at sa pag-alog ng kaluluwa, isang surge of information ang pumasok sa kaluluwa ng elder. Ang matanda na may malungkot na ekspresyon ay bahagyang tumango patungo sa iba pang 3 figure, at ang 4 na demonic Dao Emperors ay agad na ikinalat ang kanilang munting mundo at pinagsama ang mga ito. Isang hindi nakikitang puwersa na puno ng mga batas ang pumuno sa hangin. Para bang si Zhao Feng ay pumasok sa isang mundo ng kadiliman. Ang mga maitim na sinag ay bumaril sa hangin, at maaari nilang maalog ang kaluluwa ng isang tao. Ang mga batas ng Little World ay ginawang hindi matatag ang espasyo, kaya hindi magagamit ang Misty Spatial World. Hindi pa rin natutunan ng 9 Darkness Palace ang kanilang leksyon matapos mawala ang isang Sacred Lord noong nakaraan. Ngumiti si Zhao Feng at kumpiyansa na nagsalita. Junior, sa tingin mo talaga kaya mong pumatay ng Sacred Lord nang walang substandard gold weapon? Ang matanda na nababalot ng dilim ay hindi maiwasang mapangiti. Si Zhao Feng ay nasa huling yugto pa lamang ng Void God Realm, at kahit na siya ay napakatalino, mayroon silang 3 walang kapantay na Emperor at isang Peak Emperor. Ito ay higit pa sa sapat. Isa pa, may plano silang kontrahin siya. Pinalibutan ng 4 si Zhao Feng at dahan-dahan siyang sinira ng mga malalayong pag-atake. Kapag ginamit ni Zhao Feng ang kanyang God-slaying arrow, tatakbo sila, at isa lamang sa kanila ang mamamatay, na kung saan ay isang bagay lamang ng kanilang kapalaran. Ginamit ng 4 na Emperor ang kanilang Little World upang palakihin ang kanilang kapangyarihan, at napigilan si Zhao Feng. Sacred Lightning Dominating Body. Ang katawan ni Zhao Feng ay kumikinang ng mga gintong arko ng kidlat habang siya ay tumangkad at naging isang miniature na higanti. Ang kanyang pisikal na lakas ay naging dahilan upang ang 4 na munting mundo ay umikot at naging hindi matatag. Boom! Boom! Ang pag-atake ng 4 na emperador ay dumapo sa katawan ni Zhao Feng at nagdulot ng kidlat, ngunit hindi nagtagal ay nawala ang mga ito. Ano? Ang katawan ng junior na ito ay naging napakalakas. Nagulat ang matanda na may malungkot na ekspresyon. Sa impormasyong natanggap niya, sinabi nito na ang pisikal na depensa ni Zhao Feng ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na umabot ito sa antas na kaya niyang harangan ang mga pag-atake ng 4 na emperor. Nangangahulugan ito na mahirap pilitin si Zhao Feng na gamitin ang God-slaying arrow. Atake ng buong lakas. Ang tinig ng isang matandang lola ay tumunog mula sa loob ng isang bola ng demonyong itim na apoy habang nagpadala siya ng kakaibang itim at puting apoy gamit ang kanyang mga kamay. Hindi natin siya hahayaang mabuhay. Isang black and white bone staff ang lumitaw sa mga kamay ng matanda na may malungkot na ekspresyon. May nakalagay na itim na demonyong perlas na naglabas ng malamig na aura. Demonic Sky Blast. Ang matanda na may malungkot na ekspresyon ay iwinagayway ang tungkod ng buto, at ang itim na demonyong perlas ay naglabas ng surge ng demonyong liwanag at isang soul undulation. Boom! 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 Ang 4 na emperor ay nagpalipat-lipat ng kanilang kapangyarihan at umatake ng buong lakas.
Nagsimulang manginig ang buong mundo ng kadiliman habang umaalingaw-ngaw ang nakakatakot na iyak at hiyawan. Hahaha, teka. Sacred Lightning Protection. Weng. Isang harang ng kidlat ang biglang lumitaw sa paligid ni Zhao Feng kasabay ng ugong ng hangin at kidlat. Ang lahat ng mga pag-atake ay naharang ng Sacred Lightning Protection habang ang kidlat ay pumutok. Boom! Ang harang ay kumikinang sa kidlat at nadurog ang lahat ng mga pag-atake, at ang pag-atake ng kaluluwa na dumaan ay humipos sa God Tribulation Lightning Soul Body ni Zhao Feng at agad na nawasak. Nakita ni Zhao Feng ang lahat ng ito na nangyari at biglang may naisip. Maaari ba niyang baguhin ang Sacred Lightning Protection at lumikha ng isang defensive soul technique? Gayunpaman, hindi ngayon ang oras. Hindi pa nakipag-away si Zhao Feng sa sinuman pagkatapos na maabot ng kanyang Sacred Lightning Body ang pinakamataas na ikalimang antas. Sa wakas ay may isang tao dito na magagamit upang subukan ang kanyang Sacred Lightning Body at pag-alab ang pisikal na kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Little World na malapit ay biglang nawala. Ang apat na demonic Dao Emperors ay gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang tumakas. Hindi maganda, inihayag ko ang labis na lakas ko at tinakat sila. Bahagyang nakaramdam ng awkward si Zhao Feng bago tumawa ng malamig. Pero pwede ba kayong tumakas? Boom! Ang tinig na ito ay tumunog sa mga kaluluwa ng apat na emperador at naging dahilan upang manginig ang kanilang mga kaluluwa. Nagsimula silang pawisan habang mas mabilis silang tumakbo palayo. Weng! Weng! Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naglabas ng surge ng Golden Soul Power. Isang malabong gininto ang Eye of Heaven ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng matanda na may malungkot na ekspresyon. Isang kidlat ng gintong kidlat ang bumagsak sa kaluluwa ng matanda. Ang gintong kidlat ay pumasok sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa bago kumislap ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at nahulog ang katawan ng elder. Kasabay nito, isang sinag ng gininto ang liwanag ang dumapo sa ulo ng isang itim na figurine na sinusubukang tumakas ilang libong milya ang layo. Isang kakaibang eksena ang nangyari. Ang ulo ng itim na figure ay biglang nawala, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang katawan. Spatial flash ng lightning wings. Pagkatapos gumamit ng dalawang eye bloodline technique, si Zhao Feng ay naging isang eskarlata pulang kidlat na nawala sa hangin. Sa sumunod na sandali, muling lumitaw si Zhao Feng ilang libong milya ang layo, at ang kanyang sacred lightning body ay naglabas ng pressure na dumurog sa lugar. Ang scarlet wings of lightning sa likod ng kanyang likuran ay pumutok at nagtaas ng bagyo ng apoy at kidlat. Sacred Lightning Dominating Fist. Sinuntok ni Zhao Feng ang dalawang kamay at pinakawalan ang kamao ng gininto ang liwanag na bomb alot sa itim na lola. Hindi pa patay. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng sa isang kumikislap na madilim na figure. Bam! Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun at nagpalabas ng alon ng apoy. Shoo! Si Zhao Feng ay sumulong ng walang kapantay na bilis at lakas. Boom! Tinamaan ng bola ng apoy at kidlat ang lola, at nagkapira-piraso ang katawan nito. Meow! Sa isang kislap ng dark silver, ang maliit na paws ang magnanakaw ay lumitaw sa balikat ni Zhao Feng at nagkaroon ng matagumpay na ekspresyon. Apat na emperador ang napatay. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Dahil sa maraming dahilan, wala siyang magawa sa pamilya Duanmo at labis na nadismaya, ngunit dumating ang mga taong ito mula sa Nine Darkness Palace at hinayaan siyang ilabas ang kanyang galit. Napakabait sa kanila. Matapos tapusin ang 4 na taong ito, nagpakita si Zhao Feng ng isang mahinang ngiti habang nakatingin sa malayo. Magandang palabas ba iyon para sa inyong dalawa? King of Gods, Kabanata 919. Gusto ko ring pumatay. Magandang palabas ba iyon para sa inyong dalawa? Ang mahinahong pagbati ni Zhao Feng ay tumunog sa kaluluwa ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ginaising sila mula sa kanilang pagkatulala habang ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang manginig sa takot at gulat. Nagkatinginan ang dalawa, pagkatapos ay naglabas ng isang madilim na dilaw na anting-anting at itinatak dito ang kanilang soul antennas. Ang anting-anting pagkatapos ay sumanib sa hangin at nawala. Responsable sila sa pagkuha ng impormasyon, at dalubhasa sila sa pagsubaybay, sensing, at stealth, kaya ngayon lang nila naiintindihan ang karamihan sa labanan. Gayunpaman,
hindi nila inaasahan na mapapansin sila ni Zhao Feng sa simula pa lang. Sinadya ni Zhao Feng na habulin ang matandang lola upang mapalapit sa dalawang ito habang wala silang kamalay-malay upang hindi sila tumakas. Inaprubahan nila ang lakas at katalinuhan ni Zhao Feng, at dahil hindi sila makatakas, ang tanging magagawa nila bago sila mamatay ay magpadala ng balita. Whoosh! Isang malabong gintong sinag ang bumaril sa malayo. Sa susunod na sandali, lumitaw ang madilim na dilaw na anteng-anteng at unti-unting nawala. Muling nanginginig ang puso ng dalawang lalaki habang nakatingin sa paparating na higanti ng apoy at kidlat na may kawalan ng pag-asa. Nahirapan silang magsalita dahil lamang sa panggigipit, at lumuhad sila sa lupa, naghihintay sa kanilang kinabukasan. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naglabas ng surge ng soul power na agad na pumipigil sa kaluluwa ng dalawang lalaki. Soul Search. Ang isang masamang pag-alon ng kaluluwa ay nagmula sa kanyang kaliwang mata at pumasok sa kanilang mga kaluluwa. Pagkaraan ng dalawang hininga, ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at ang kapangyarihan ng iskarlata na kidlat at ang kanyang linya ng apoy ay naging abo ang dalawang lalaki. Ika-13 Prinsipe. Nanlamig ang mga mata ni Zhao Feng. Matapos isagawa ang Soul Search, alam na niya ngayon ang lahat. Ang puwersa ng ika-13 Prinsipe ay nagpadala ng balita tungkol kay Zhao Feng sa Nine Darkness Palace. Gusto nilang hayaang kumilos muna ang Nine Darkness Palace dahil natakot sila sa God-slaying arrow ni Zhao Feng at gustong suriin ang kanyang kapangyarihan. Kung mabaygo ang Nine Darkness Palace, ang susunod na mga assassin ay mas magiging handa upang kontrahin si Zhao Feng. Gaya ng naisip ko, niloloko si Yu Fei. Si Zhao Feng ay ganap na ngayong sigurado, at ang kanyang mga mata ay nanlamig. Ang pagtanggal kay Zhao Feng ay bahagi ng plano ng ika-13 Prinsipe. Hanggat namatay si Zhao Feng, ang suporta ni Zhao Yufei ay guguho, at sa pakikipag-ugnayan, ang ika-13 Prinsipe ay magagawang aliwin si Yufei at dahan-dahang makuha ang kanyang puso. Pagkatapos, kung siya ang magiging Crown Prince, kung gayon ang lahat ay magiging mas madali. Hihihi. Gusto mo ba akong mamatay at maging Crown Prince? Malamig na tumawa si Zhao Feng habang may malamig na liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Ang di nakikitang layunin ng pagpatay ay nagpadilim sa kalangitan. Ngunit hindi madaling sumuko ang Nine Darkness Palace at ang puwersa ng 13th Prince. Nagpakita si Zhao Feng ng maalalahang ekspresyon. Ang ika-13 Prinsipe ay tiyak na susubukan na alisin si Zhao Feng upang makuha si Zhao Yufei, at ang mga puwersa sa likod niya ay napakalakas. Higit pa rito, ang Nine Darkness Palace ay may kaparehong ideya sa ika-13 Prinsipe, at handa pa silang magpadala ng 4 na Emperor upang pilitin si Zhao Feng na gamitin ang kanyang God-slaying arrow. Malamang na hindi alam ng 4 na Emperor na iyon na ang upper echelon ng Nine Darkness Palace ay walang pag-asa na mapatay nila si Zhao Feng. Gayunpaman, lahat sila ay patay na ngayon, at walang makakapagpadala ng anumang impormasyon. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpakita si Zhao Feng ng isang ngiti. Hihihi, mukhang nakatadhana na ito. Ang Ninth God Eye. Ang ika-9 na Prinsipe. Dahil gumawa siya ng desisyon, agad na lumipad si Zhao Feng patungo sa Long Rainbow City. Bumalik sa St. Herb Pavilion, ang Ninth Prince ay nasa ika-9 na palapag pa rin na nakikipag-usap kay Josuer, kaya dumiretso lang si Zhao Feng. Bakit ka bumalik dito? Ang hindi nasisiyahang boses ni Josuer ay narinig. Wala siyang magawa kay Zhao Feng. Masyadong matigas ang ulo ng kabataang ito. Hindi siya pinansin ni Zhao Feng at naglakad papunta sa ika-9 na Prinsipe. Ika-9 na Prinsipe, kung nananatili pa rin ang iyong pangako, sumasang-ayon ako. Ang ika-9 na Prinsipe ay huminto sandali bago napuno ng kagalakan. Nang makita niya si Zhao Feng, tinanong niya ito, at sumagot si Zhao Feng na kailangan pa niyang pag-isipan ito. Wala siyang gaanong pag-asa dahil 2.5 taon na dapat ay higit pa sa sapat na panahon para pag-isipan ni Zhao Feng ang lahat ng ito. Gayunpaman, umalis si Zhao Feng ng 5 minuto, at ngayon ay bigla siyang bumalik at pumayag. Tulad ng naisip ni Josuer, si Zhao Feng ay matigas ang ulo, ngunit dahil sa iminungkahi ni Zhao Feng kanina, ang kanyang pakikipag-usap kay Josuer ay umuusad. Ang ika-9 na Prinsipe ay agad na napuno ng kumpiyansa. Sa kanyang puso,
Dalubhasa si Zhao Feng sa pag-atake ng kaluluwa at maaaring maging isa sa kanyang pangunahing kapangyarihan sa labanan. Isa rin siyang talentadong beast tamer, at mayroon siyang Misty Spatial World, na lubhang kapaki-pakinabang. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Zhou Suer. Pagkaalis ni Zhao Feng, sinabi sa kanya ng ika-9 na prinsipe ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at nagulat siya. Mas gamaan ang pakiramdam niya pagkatapos niyang isipin kung paano ang lahat ng iba pang puwersa sa Divine Illusion Dimension at sinaunang misteryosong palasyo ay binugbog ni Zhao Feng at wala rin siyang magawa. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ika-9 na prinsipe kung paano niya gustong i-recruit si Zhao Feng, ngunit hindi pa rin siya pumayag kahit makalipas ang 2.5 taon. Hindi pa rin siya sumasali sa puwersa ni Prince. Ganoon din si Zhou Suer. Sa ngayon, ang ika-4, ika-7, at ika-8 prinsipe ay dumating din ng higit sa 1 beses, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Bakit bigla kang pumayag? Lumakad si Zhou Suer at tumingin sa mga mata ni Zhao Feng. Hindi pumayag si Zhao Feng sa ika-9 na prinsipe pagkalipas ng 2.5 taon. Bakit bigla siyang pumayag pagkatapos lumabas ng saglit? Nakaramdam siya ng labis na pagkalito. Ano kaya ang nangyari para maging mapagpasyahan siya? Dahil gusto kong patayin ang ika-13 prinsipe. Ngumiti si Zhao Feng habang nagsasalita. Una, sinira ng ika-13 prinsipe ang relasyon ni Zhao Feng sa pamilya Duanmo. Hindi alam ni Duanmo Qing kung ano ang gagawin sa sitwasyon, at labis na nalungkot at nag-aalala si Zhao Yufei. Ngayon, sinubukan niyang patayin si Zhao Feng. Hindi mapapatawad ni Zhao Feng ang gayong tao. Ang mga ekspresyon ng ika-9 na prinsipe, Old Ying, at ang nakatatandang nakaitim na nagbabantay sa pasukan ay kapansin-pansing nagbago. Lahat sila ay tumigil sa paghinga habang nakatingin ng malalim kay Zhao Feng. Kung ang mga salitang iyon ay sinabi sa publiko, kung gayon si Zhao Feng ay nakatakdang mamatay. Bagamat ang ika-9 na prinsipe ay nakatatandang kapatid ng ika-13 prinsipe, halos lahat ng mga prinsipe ay may iba't ibang ina. Bagamat tila kalmado ang relasyon ng mga prinsipe, umaasa ang lahat na mamamatay ang iba. Hindi sila mismo ang kikilos, ngunit hindi sila malulungkot kung nangyari ito. Walang sino man sa mga prinsipe ang aatake sa isa pang prinsipe kahit palihim, dahil kapag nalaman na sila, ang kanilang mga imperial na bloodline ay aalisin magpakailanman. Hihihi. Biglang tumawa ng malamig si Zhou Suer at pagkatapos ay nagsalita sa walang pakialam na tono. Gusto ko ring patayin ang nakababatang kapatid na si 13th Prince. Sumasang-ayon ako. Nagtataka pa rin ang ika-9 na prinsipe kung bakit sasabihin ni Zhao Feng ang kanyang ginawa, at biglang pumayag din si Zhou Suer sa kanyang recruitment. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, at hindi siya makapaniwala. Sa isang iglap, mayroon siyang 2 eksperto sa kanyang panig. Bigla niyang naisip na ang lahat ng ito ay dahil sa ika-13 prinsipe, kaya dapat niyang pasalamatan ang huli. Isang ngiti ang ipinakita ng matandang Ying habang binigyan niya ng matalim na tingin si Zhao Feng. Ang orihinal na pagkakataon na manalo ang 9th Prince ay 0, ngunit ngayon ay may bahid ng pag-asa. Munting kaibigan Zhao Feng, ngayong nasa iisang panig tayo, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo naalis ang lason? Biglang nagbago ang ugali ni Zhou Suer nang magpakita siya ng isang cute na ngiti at tumingin kay Zhao Feng na parang pamilyar na pamilyar sila sa isa't isa. Nagsimulang pawisan ang ibang nasa malapit. Tulad ng naisip nila, ang mga babae ay nag-flip ng mukha ng mas mabilis kaysa sa mga libro. Gayunpaman, curious din sila sa bagay na iyon. Magpapaliwanag ako mamaya kapag may oras ako. Gayunpaman, ngayong nasa iisang panig na tayo, libre ba ang mga halamang gamot sa St. Herb Pavilion? Iniwasan ni Zhao Feng ang tanong ni Zhou Suer at tumugon. Hindi mahalaga kung sabihin niya sa kanila ang tungkol sa kakayahan ng kanyang kaliwang mata, ngunit ang mga prinsipyo sa likod nito ay tiyak na hindi maaaring maikalat. Agad na tumigas ang mukha ni Zhou Suer. Sa katunayan, imposible para sa kanya na maging kalamangan laban kay Zhao Feng. Hahaha. Tumawa ang ika-9 na prinsipe. Ngayon ay isang magandang araw. Ika-9 na prinsipe, kara-rating ko lang sa inner area ng kontinente at wala akong matutuluyan. Pwede ba? Dahan-daang tanong ni Zhao Feng sa isang alang-alang tono.
Pumunta rin siya sa ika-9 na prinsipe upang humanap ng matutuluyan. Naiintindihan ko, bakit hindi ka pumunta sa pwesto ko? Ito ay isang tahimik na lugar na angkop sa paglilinang. Agad na naunawaan ng ika-9 na prinsipe ang ibig sabihin ni Zhao Fang, at alam niya kung gaano kalaki ang cultivation maniac na si Zhao Fang, kaya inimbitahan niya si Zhao Fang sa kanyang lugar. Salamat. Bahagyang tumango si Zhao Fang at hindi gaanong gumagalang. Walang lugar na mas ligtas kaysa sa Imperial Palace. Nangangahulugan ito na mayroon na rin siyang pagkakakilanlan, kaya kahit ang 13th Prince at 9 Darkness Palace ay hindi maglalakas loob na salakayin siya. Elder Sister Suer, pagkatapos ay aalis na ako. Ang ika-9 na prinsipe ay nagpaalam kay Zhou Suer, pagkatapos ay umalis siya patungo sa Imperial Palace kasama sina Zhao Feng at Old Ying. Ika-9 na prinsipe, si Zhou Suer ay isang prinsesa. Mahuhulaan ni Zhao Feng ang isa o dalawa kung paano tinawag ng ika-9 na prinsipe si Zhou Suer. Tama, at si Elder Sister Suer ay dating pinakapaboritong prinsesa ng ama. Ngumiti ang ika-9 na prinsipe at sinabi. Kung gayon, bakit siya umalis sa palasyo? Hindi maintindihan ni Zhao Feng. Bakit hindi nagustuhan ni Zhou Suer ang Sacred Emperor at ang ika-13 prinsipe? Ang ina ni Zhou Suer ay dating empress, ngunit ngayon ay wala na siya. Medyo lamambot ang ekspresyon ng 9th Prince habang bumuntong hininga. Walang ganoong pagkakaibigan sa pagitan ng mga prinsipe, ngunit iba ito sa mga prinsesa dahil wala silang dahilan upang makialam sa mga prinsipe. Lahat ng mga prinsipe ay magsisikap na makasama sa mabuting panig ng mga prinsesa dahil ang kanilang mga magiging kasosyo ay magiging lubhang sikat at malakas. Bahagyang tumango si Zhao Feng sa kanyang naiintindihan. Pagkaraang mamatay ang ina ni Zhou Suer, nagpakasal ang Sacred Emperor sa isa pang babae na ang anak na lalaki ay ang ika-13 prinsipe. Gayunpaman, habang sinabi ni Zhao Feng ang kanyang ginawa, hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Nasa likod ng ika-13 prinsipe ang Sacred Emperor at Empress, at sa likod ng Lord Dynasty ay ang 4-star Grand Imperial Hall. Hindi siya gagawa ng aksyon laban sa ika-13 prinsipe maliban kung siya ay tiyak na mananalo. Makalipas ang mahigit 20 araw, dumating si Zhao Feng sa Imperial Palace. Naramdaman ni Zhao Feng ang lakas ng kapangyarihang nagbabantay sa lugar na ito nang makalapit siya. Pakiramdam ni Zhao Feng na parang lahat ng kanyang kilos ay kontrolado ng isang misteryosong kapangyarihan nang siya ay pumasok. Bukod sa Sacred Emperor at ilang iba pa, bawal ang paglipad dito. Sinundan ni Zhao Feng ang ika-9 na prinsipe at pumasok sa mga pangunahing tarangkahan ng Imperial Palace. Zhao Feng. Isang pamilyar na boses ang narinig. Brother 8th Prince. Ang ika-9 na prinsipe ay may isang malabong ngiti at isang mapagmataas na ekspresyon. Naniniwala siya na alam ng ika-8 at ika-13 prinsipe kung gaano kalakas si Zhao Feng. Kilala pa nga ng ika-8 prinsipe si Zhao Feng bago ang Divine Illusion Dimension, ngunit ang ika-9 na prinsipe ang nakapag-recruit kay Zhao Feng. Si Luo Zun pa rin ang katabi ng 8th Prince. Pareho silang may komplikadong ekspresyon habang nakatingin kay Zhao Feng. Ang 8th Prince ay talagang bahagyang nagsisi. Kung hindi dahil kay Luo Shuir, hindi niya sana ginigipit si Zhao Feng ng maraming beses, at marahil ay siya ang nag-recruit kay Zhao Feng. Ang pagpapakita ni Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension ay napigilan pa ang isang mahalagang subordinate ng 4th Prince, si Xin Wuang. Naabot na ni Zhao Feng ang huling yugto ng Void God Realm, ngunit ang 8th Prince ay hindi nang ahas na tansyahin ang kanyang tunay na lakas o tumingin sa gininto ang mata. Manginginig ang kanyang kaluluwa kung gagawin niya iyon. King of Gods, Kabanata 920. Pagpasok sa Imperial Palace. Ang nakababatang kapatid na ika-9 na prinsipe, binabati kita sa pagkuha ng gayong eksperto. Sabi ng ika-8 prinsipe. Siya at si Luo Zun ay nakaramdam ng pagkasuklam at kawalan ng magawa ng kaharap si Zhao Feng. Ang pagiging misteryoso ni Zhao Feng at ang kanyang mga maligalig na paraan ay malalim na nakatatak sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang 9th Prince na nagre-recruit kay Zhao Feng ay hindi masyadong nagbago sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang puwersa sa likod ng ika-9 na prinsipe ay masyadong mahina, at wala siyang maraming malalakas na eksperto. Ang kanyang kabuuang lakas ay napakababa pa rin. Ayon sa nakaraang karanasan,
ang Crown Prince ay nagmula lamang sa mga prinsipe na nireranggo sa nangungunang limang. Ang mga nasa mababang ranggo ay halos walang pagkakataong manalo. Pumunta sila sa Imperial Tomb upang humanap ng kapalaran at pagsamahin ang kanilang lakas. Maaaring makatanggap sila ng mataas na posisyon ng kapangyarihan sa hinaharap, at mas mabuti kung makakasama sila sa Grand Imperial Hall. Gayunpaman, may ilang oras pa bago ang labanan para sa Crown Prince, kaya walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Binati nila ang ika-9 na prinsipe at agad na umalis. Walang masasabi sa pagitan nina Zhao Feng at Luo Zun. Luo Zun. Naramdaman ng 8th Prince na kakaiba ang kinikilos ni Luo Zun, at alam niya kung bakit. Noong una nilang pagkikita si Zhao Feng, hindi pa siya True Lord. Hindi nila siya inilagay sa kanilang mga mata, ngunit ngayon si Zhao Feng ay naging isang peak existence sa mga nakababatang henerasyon. Ang kanyang ranggo sa mga henyo ng Imperial daw ay tumaas sa ika-7 pwesto. Hindi magandang pakiramdam na makita ang mahinang langgam na lumalakas ng hakbang-hakbang at nilalampasan sila. 8th Prince, ayos lang ako. Tiyak na hindi ko makakapareha si Zhao Feng kapag nabuo na ang aking dual element na Little World. Biglang naglabas ng maliwanag na liwanag ang mga mata ni Luo Zun habang nag-aalab ang layunin ng labanan sa kanyang puso. Isa na siyang Void God Realm Emperor ngayon. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga hari at emperor ay ang pag-unawa sa langit at lupa at sa kapangyarihan ng kanilang Little World. Kung ganap na nabuo ni Luo Zun ang kanyang dual element na Little World, hindi siya matatakot kahit na sa mga matandang peak na emperor. Mabuti yan. Kahit na hindi maganda ang susunod nating pag-uusap, tataas ang ating kabuuang lakas. Kahit na hindi siya ang mainit na kandidato para maging Crown Prince, ibibigay ng ika-8 prinsipe ang lahat at hindi magsisisi. Maraming sikreto ang Imperial Tombs. Hindi palaging ang pinakamalakas ang nanalo. Ang Great Gan Imperial Palace ay napakaganda at napuno ng gintong liwanag. Parang may golden scaled dragon na nananatili dito. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng palasyo ay ilang tier na mas mataas kaysa sa labas ng mundo, at mayroong hindi nakikitang proteksyon ng Providence dito. Nanatili ang mga prinsipe sa mga lugar ng palasyo na may pinakamakapal na Yuan Chi. Maraming miyembro ng puwersa ng imperial ang sumalubong sa kanila sa daan. Your Highness 9th Prince. Bumalik na si 9th Prince. Marami nang nakuha ang kamahalan sa pagkakataong ito. Habang binabati nila ang ika-9 na prinsipe, ini-inspection din nila si Zhao Feng nang may pagtataka. Hindi na nila kailangang magtanong. Alam nila na ang taong ito na kinuha ng ika-9 na prinsipe ay napakabata. Ano ang pinasadya niya para sa ika-9 na prinsipe para personal siyang dalhin dito? Gayunpaman, ang mga hindi nag-isip ng mabuti sa ika-9 na prinsipe ay hindi gaanong nagbigay pansin kay Zhao Feng. Karamihan sa mga taong na-recruit ng isang prinsipe ay mga alamat mula sa mas lumang henerasyon. Mayroong ilang mga pagbubukod, tulad ng Xin Wuang sa ilalim ng ika-4 na prinsipe, ngunit si Xin Wuang ay sikat sa buong Great Gan Lord Dynasty. Sino ang nakakaalam kung saang lugar nagmula ang golden-haired brat na ito? Masyado pa siyang bata. Kahit talented siya, wala siyang karanasan, kaya wala siyang pakinabang. Siyempre, ang mga may lakas at katalinuhan lamang ang nakakaalam kung ano ang pipiliin. Mabilis na lumapit ang isang matandang mayordomo nang bumalik ang ika-9 na prinsipe. Kamahalan, kanina lang, bumisita si Grandmaster Beast Tamer Liang Sang mula sa Skypon City. Ang butler ay may masayang ekspresyon habang nag-uulat habang ini-inspection din niya si Zhao Feng. Sige, sagot ng 9th Prince bago dinala si Zhao Feng sa isang side hall. Tumigil sandali ang matandang mayordomo. Ang Beast Tamer Liang Sang ay isang taong binigyan ng malaking kahalagahan ng ika-9 na prinsipe. Gusto niyang kunin ang lalaki ngunit tinanggihan siya. Ngayong bumisita si Beast Tamer Liang Sang, ang ika-9 na prinsipe ay kumikilos na parang walang pakialam. Talagang may nangyayari. Kamahalan, sinabi ni Liang Sang na kung mabibigyan mo siya ng 5 bihirang pick-tier King Beast, papayag siya. Sumunod ang matandang mayordomo at nagpatuloy. Kung babalik si Liang Sang sa hinaharap, tanggihan mo lang siya kaagad. Dinala ng ika-9 na prinsipe si Zhao Feng sa isang maluho na side hall at sinabihan ang matandang mayordomo. Natigilan ang matandang mayordomo.
Tanggihan siya kaagad. Nakahanap na kaya ng Beast Tamer ang Ninth Prince. Hindi naman yon ang golden-haired youth, di ba? Maaaring ang kanyang kamahalan ay sumuko na sa pakikipaglaban para sa Crown Prince. Umiling ang matandang mayordomo. Ang gayong batang Beast Tamer ay talagang hindi katugma ng Beast Tamer Liangsang. Mayroong ilang mga prinsipe sa 10 prinsipe na hindi talaga interesadong maging Crown Prince. Gayunpaman, may kakayahan pa rin ang mga prinsipeng ito na dalhin ang mga tao sa Imperial Tombs kasama nila, kaya maraming puwersa ang nagbayad ng mabigat na halaga upang subukang makakuha ng pwesto at hayaan ang mga henyo ng kanilang mga pamilya o paksayon na pumasok upang maghanap ng kapalaran. Mula sa pananaw ng matandang mayordomo, maaaring nagbenta ng pwesto ang kanyang kamahalan sa ilang paksayon o pamilya. Ika-9 na prinsipe, dito muna ako mananatili. Si Zhao Feng ay napaka-prangka at direkta. Ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay sobrang siksik, at mayroon siyang proteksyon ng Providence dito. Ang paglilinang dito ay magiging mas madali. Brother Zhao, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Maaari kang manatili dito nang walang pag-aalala. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Butler Chi. Sinabi sa kanya ng Ninth Prince at Butler Chi ang ilang bagay bago umalis kasama si Old Ying. Pumasok si Zhao Feng sa bulwagan at pumasok sa pag-iisa. Masyadong mababa pa rin ang kanyang cultivation. Walang limitasyon sa edad para sa mga eksperto na pumasok sa Imperial Tombs, na nangangahulugan na ito ay hindi lamang isang palitan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Ito rin ay sa pagitan ng nakaraang henerasyon at mga elite ng mas lumang henerasyon. Ang bawat koponan ay may responsable para sa isang tiyak na aspeto. Dahil ginagamit ni Zhao Feng ang ika-9 na prinsipe para protektahan ang sarili, tutulungan niya ang ika-9 na prinsipe hanggat kaya niya. Ang ulo ng God Tribulation ay lumutang sa sukat ng kanyang kaliwang mata sa itaas ng gintong bola. Nalaman ni Zhao Feng na, kahit na nawala ang purple na ambon, maaari niyang ipatawag ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at automatiko itong mawawala at magsasama sa kanyang kaluluwa. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay mas condensed kaysa sa iba. Ang isang malakas na kaluluwa ay nangangahulugang isang malakas na isip at malakas na soul intent. Higit pa rito, ang kanyang kaluluwa ay naglalaman ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning, nalilito sa tuwing ipapalibot niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Sa makatuwid, ang alinman sa mga pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Feng ay naglalaman ng God Tribulation Lightning. Kapag ang kanyang Golden Cone Sacred Lightning Body ay umabot sa ika-6 na antas, magagamit niya ang God Tribulation Lightning Soul Body upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body. Sa puntong iyon, ang kaluluwa at pisikal na katawan ni Zhao Feng ay parehong naglalaman ng intent of God Tribulation Lightning, na magiging malaking tulong kapag naharap niya ang God Tribulation sa hinaharap. Hinati ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan sa 4 na bahagi. Ang una ay ang sumipsip ng God Tribulation Lightning. Ang pangalawa ay nilinang ang apoy ng kidlat ng hangin. Naunawaan ng ikatlo ang istruktura ng mga particles sa loob ng gintong bola, at ang pang-apat ay pinino ang Sacred Lightning Body sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Scarlet Lightning Blood Fire, na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng bloodline ng Blood Devil Sun at ng Fire of Wind Lightning. Fire-scaled grass, fireweed. Kinuha ni Zhao Feng ang fire elemental resources na binili niya mula sa St. Herb Pavilion at ginamit ang mga ito. Kapag nakita ito ng iba, susumpin siya at iuubo ng dugo. Ang mga mapagkukunang ito ay napakabihirang, at kahit ang mga pick na emperor ay gagawin muna itong mga espiritual na table task, ngunit direktang kinain ni Zhao Feng ang lahat. Hindi ko pa natatanggal ang lahat ng lason sa Sky Rainbow Fire Beehive, kaya gagamitin ko ito mamaya. Ang aura ng apoy na nagmumula sa katawan ni Zhao Feng ay biglang tumaas, at ang kanyang Fire of Wind Lightning ay nagsimulang kumulo. Ang kanyang Fire of Wind Lightning True Yuan ay mabilis na umikot at naabsorb ang medicinal energy habang ang natitirang bahagi ng enerhiya ay naabsorb ng bloodline ng Blood Devil Sun. Sa araw na ito, ang Fire of Wind Lightning sa loob ng Crystal Core ni Zhao Feng ay mabilis na tumaas. Ang aking Fire of Wind Lightning ay pinagsama sa mga unang yugto. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Naunawaan niya ang karamihan sa teorya sa likod ng mga particles sa loob ng gintong bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ng lahat,
Si Zhao Feng ay hindi pa nakakapaghiwa-hiwalay ng maraming item, kaya hindi pa siya nakakatanggap ng anumang mahalagang impormasyon. Walang anumang halaga ang maghiwa-hiwalay sa Little World ng Misty Spatial World. Pagtatapos ni Zhao Feng, kung gusto niyang magwatak-watak ng mga bulaklak, maaari na lang niyang sirain ang mga tunay na bulaklak ng labas ng mundo. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Mayroong isang Earth grade na sandata sa loob ng storage ng Misty Spatial World, at kinuha niya ito. Kung buwagin ko ang sandata ng kalaban sa labanan. Hihihi. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata, at isang mahinang gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril sa sandata, ngunit hindi nagbago ang sandata na nasa Earth grade kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ang paglikha ng anumang sandata ay nangangailangan ng ilang dosina o kahit na daan-daang mga materyales, at ang mga ito ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng mataas na temperatura. Ang mga atomo ay nagbago ng hugis at nagsanib sa isa't isa. Itinigil ni Zhao Feng ang pagkakawatak-watak at ipinikit ang kaliwang mata. Ngayon lang, ang kaliwang mata niya ay nakatanggap ng maraming impormasyon tungkol sa istruktura ng mga metal na elementong atom. Gayunpaman, ang karamihan sa mga atom na ito ay nagbago ng hugis. Ang tibay ng mga sandata ay napagdesisyonan ng kung gaano kadikit ang mga atomo, at ang hindi mabilang na mga atomo ay nagpapahina sa ulo ni Zhao Feng. Tulad ng naisip ko, hindi makatotohanan ang paghiwa-hiwalay ng sandata. Kailangang sumuko si Zhao Feng sa ngayon. Kasabay nito, sa loob ng isa pang bulwagan. Sa pag-uulat sa ika-13 prinsipe, ito ang mga taong dinala ng ika-9 na prinsipe sa palasyo kanina. Isang katulong ang lumuhad sa lupa at iniabot ang isang puting papel. Kinuha ng ika-13 prinsipe ang puting piraso ng papel, at pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng isang gwapong lalaki na may gintong buhok at gininto ang mata nang mahawakan ito ng kanyang soul intent. Ito. Hindi ba ito si Zhao Feng? Agad na tumayo ang ika-13 prinsipe na may galit na galit. Ano? Chener, sinabi mo na dinala ng ika-9 na prinsipe si Zhao Feng sa Imperial Palace. Isang makapangyarihang lalaki na nakaupo sa isang upuan sa likod ang tumayo na may nakamamatay na mga mata. Tito, si Zhao Feng, ngunit nagbago ang kulay ng kanyang mata at buhok. Ang ika-13 prinsipe ay ganap na sigurado. Bundok ng basura. Galit na galit ang ekspresyon ng makapangyarihang lalaki. Gusto niyang patayin si Zhao Feng, at ipinangako sa kanya ng kanyang mga nasasakupan na si Zhao Feng ay mamamatay, ngunit ngayon ay nakapasok na si Zhao Feng sa Imperial Palace at malamang ay nasa ilalim na ng ika-9 na prinsipe ngayon. Dahil bahagi na siya ng puwersa ng isang prinsipe, hindi sila pinayagang hawakan siya.